At nanawagan ng isang grupo na kontrolin ng LTFRB ang pagtaas singil ng mga TNVS ngayong holiday season dahil sa surge pricing. Dumarami na rin ang mga sasakyan sa kalsada habang papalapit ang Pasko. At may unang balita si Oscar Oida. Kung meron mang consistent o hindi nagbabago kapag tumapak ka sa Metro Manila, yan ay halos kahit saan magpunta, may matinding traffic. Lalo pa kung madaan ka sa EDSA. Ayon sa Metropolitan Manila Development Authority o MMDA, asahang mas gagrabe pa yan habang papalapit ang Pasko. Nito ang November 17, naitala ng MMDA ang pinakamaraming sasakyang dumaan sa EDSA ngayong taon. Umabot ito sa 429,000, mas mataas kumpara sa daily average na 408,000. Definitely habang papalapit na yung Kapaskuhan, alam naman natin yung ating mga kababayan, even nasa labas ng Metro Manila, yung mga nasa probinsya, ang tendency talaga nila is dito namimili. We're expecting that the volume of vehicles sa mga major thoroughfares natin ay tataas pa. Hamon pa sa traffic management ang nasa 30 mall malapit sa EDSA. Kaya ang mga field personnel na nakatalaga malapit sa mga mall, pinapag-overtime hanggang hating gabi. Kahit karaniwang duty nila ay mula 2 p.m. hanggang 10 p.m. Aming advice sa mga field personnel namin is to manage the traffic well. As much as possible, yun ang tutukan nila at huwag yung panghuhuli kasi meron naman tayong NCAP. Dagdag pasakit pa sa mga commuter ngayon ang mas pahirap ang pag-book sa mga TNVS o Transport Network Vehicle Service at mas mahal na singil tuwing rush hour. Si Eri na umuuwing North Caloocan, dating 250 pesos ang pamasahe sa sinasakyang motorcycle hailing service mula Agam, Quezon City. Ngayon, umaabot na raw sa 340 pesos pataas. Malaking factor po yung place, bawa nasa mall, ganyan. Marami rin po kasing kasabayan mag-book, kaya agawan po talaga yun. Ang taga San Jose del Monte, Bulacan na si Realin, 500 pesos ang pamasahe kapag nagbubook ng 4-wheel TNVS. Pero ngayon, lumalagpas na raw sa 800 pesos ang singil. Bali 800 po, isang buong araw na po namin sa work yun. And then kung ipapamasahe pa po namin sa 4 wheels, wala na po kaming pagkain. Minsan po, aabot po ng 1 hour yung pagbubuk. 1 hour, 30 minutes to 1 hour po. Ayon sa grupong Digital Pinoys, asahan na ang lalo pang pagsirit ng singil ng mga TNVS ngayong papalapit ang Pasko. Mga surge fare kung tawagin na nakasalalay umano sa availability ng mga sasakyan, tindi ng traffic at sama ng panahon. Ang pinapayagan sa batas, I think parang 1.5 or up to twice the fare ang pinapayagan. Pero sa nakikita natin, marami hong mga pagkakataon na lagpas pa ho dito yung itinataas ng pamasahe dahil sa surge pricing. Para sa grupo, hindi raw ito makatarungan. Kailangan yung mga TNVS platforms, yung mga operator, siguraduhin din nila na yung mga kanilang mga sasakyan ay bumabiyahe ho sa oras na kinakailangan ho sila. Dahil isa ho sa mga basehan doon ho sa pagbibigay ng prangkisa para sila ho ay makapagbiyahe, ay yun pong kanila hong kahandaan na magserbisyo sa ating mga mananakay sa anumang oras ng pagbiyahe. Mungkahin nila sa LTFRB, kontrolin ang anilay labis na pagtaas ng singil. Kailangan daw magpatupad ng LTFRB ng matitibay na mekanismong magpapanatili ng makatwirang fare limit na aprobado ng gobyerno. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag ang LTFRB tungkol dito. Para naman masigurong may sapat na masasakyan ang mga pasahero sa Pasko at Bagong Taon, isinapinal na raw ng LTFRB ang pag-review sa application for special permit ng mga pampasaherong bus. Nagbabala naman ng Land Transportation Office sa mga taxi driver na namimili ng pasahero o di kay nagpapabayad ng higit sa dapat na singil. Pinagbabawal po yan. Kami po ay magkakaroon ng mga operation din against dyan. Kaya pagka po may mga kababayan tayo na naging biktimang ganyan, isumbong po nila sa LTO para po kaagad namin maaksyonan. Ito ang unang balita. Oscar Oida para sa GMA Integrated News. Kapuso, huwag magpapahuli sa latest news and updates. Maging una ka sa balita at mag-subscribe sa YouTube channel ng GMA Integrated News.